Noong 2011, last week of February, umuwi ako ng bahay. Pating ko sa bahay, parang pagubad ko ng sapatos ko, parang may tinik yung paa ko. Sabi ko sa misis ko pag umaga, tingnan mo nga kung may tinik. Sabi niya sa akin, sabi niya, wala naman, pero parang may puti na kasing laki ng munggo. After 4 days, nagpit yung taas ng paa ko. Naglabas doon ng nana. Doon na nag-umpisa na unti-unti na nabubulok yung aking talampakan. 3 months, nabubulok na yung talampakan ko at nagmaga na yung paa ko hanggang sa aking hita. Tapos may fluid na tumatagas na mabaho yung amoy. At doon nag-umpisa na kinain ng uod yung paa ko, nagkaroon ng uod. Kinain ng langgam yung mga bulok ng paa ko. Ngayon, mga 6 na buwan ako naghiga, ko Diyos ko, kung kunin mo na ako, sabi ko, nakahandaan ako, huwag mo naman akong perapan. Dahil yung mga malalakas na pinreliver na tick ko, almost 30 minutes lang, yan na naman, 24 hours na nagkikirot yung paa ko. Ngayon, pag umaga, sabi ko, tanggalin mo lahat ng iniinom ko na mga gamot. At nakahandaan ako. Mga first week ng July, pumunta sa akin yung aking member na distributor ng Imglobal, Mrs. Manoxol, nagpapirma ng papeles dahil pati mata ko nung kaikling panahon, nag-blackout na rin. Hindi na ako kita. Ngayon sabi niya sa akin, Pres, bakit hindi ka mag-try ng produkto na Imglobal? Sabi niya yung C24/7. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Sabi niya, food supplement. Pag umaga, sabi ng misis ko, niya alis muna ako. Pagbalik niya, may dala siyang isang karton na 24/7. So sabi ko, ano ba klase mag-inom nito? Sabi niya, isang kapsula, araw-araw sa loob ng, parang 3 araw at ayon kung hindi ako magkamali. Sabi niya, 2 sa loob, sabi niya, ng 4 na araw. 4, sabi niya, sa loob ng 4 na araw at magbalik ka sa isa-isa. Nung maubos na yung isang box ko, nakapangutang ata si Mrs. ng isang box pa ulit. Tapos si Mrs. Maxwell naman bumalik sa bahay at sinabihan niya ko, Chris, litratuhan kita. Eko, bakit? Sabi niya, ilalapit kita sa niya kay Ma'am Sheila Sanoan, baka matulungan ka. So hindi ko na in-speak na tulungan ako dahil di ko naman kilala. Ikalawa, hindi naman ko membro ng Imglobal. Mga 4 days, dumating yung supply na binigay sa akin, 3 24/7 na box, 3 pulidos, 3 rin na Restolite. So ininom ko yon every 4 hours, isa. Ganun ang routine sa loob ng mga 2 months. After 2 months, sabi ng misis ko sa akin, na parang natutuyo, sabi niya, yung sugat mo sa palibot. Hindi rin lang ako nakumik dahil hindi ko naman makita. Tapos yung aking paningin, mga 1 pa, medyo nakikita ko na yung tao. Ngayon, sa loob ng 2 buwan, sabi niya sa akin, gumagaling, sabi niya, nagkaroon ng laman na, sabi niya, yung paa, at nakakita na ko. Ngayon, ang sabi ko naman sa kanya, dahilan sa ipit din kami, at mabuti naman si Ma'am Sheila, sige suporta sa akin ng C24/7 na yan, bago yung product na Global. Hanggang sa naghilom yung mga sugat ko, natanggal yung mga maga, nawala yung masamang amoy, at nakakabangon ako, nakakaupo na ako. Kasi yung sabi ko, yung unang tayo ko, na nakalakad na ko, una kong pumunta doon sa opisina ni Ma'am Sheila Sanoan para mag-testimony ng, para maipakita sa kanya na ito ang product ng tulong mo sa akin. Ako'y gumaling na. Pasalamat ako sa produkto na Imglobal dahil number 1 factor yun na ako'y nagaling. Ikalawa, doon sa kay Mrs. Manoxol, siya nag-introduce sa akin ng product na yan. At higit sa lahat, pinapasalamatan ko si Mrs. Sheila Sanoan
Mansila. Ulit-ulitin ko ito, utang ko sa iyo ang aking buhay. Salamat, oh. Ako si Mr. Berilio Licarde, 60 years old. Ito ang kwento ng aking buhay. Ako po si Joylyn na Inciso, anak ko po si Ivan. 1-year-old and a half siya. Normal siya, tapos nahulog siya sa bronchopneumonia yung ubo niya. Dinala na namin siya dito sa puerto. Kumbaga parang nawala na siya ng malay. Tapos dinala namin siya sa provincial. Tapos pagdala namin dun, mayroon daw siyang tubig sa baga. Tapos nagkaroon siya ng acute na infection sa dugo. Tapos nung nagaling din kasi kumbaga private doctor din kami. Tapos yung 1 month kami doon sa provincial. Tapos paglabas niya, nagtataka lang ako bakit yung anak ko, bakit hindi na siya makabangon, hindi na siya makapagsalita na mama. Bakit ganun? Bakit hindi siya makapagsalita na? Ang ginawa ko, naghanap ako ng therapy hanggang nakilala ko si Dr. Socrates. Nag-board kami sa Baltan para maano siya ng therapy niya. Nung na-therapy na siya, amat-amat, natigilan na rin yun kasi lumipat na kami sa Siksikan, medyo malayo na, minsan may pamasay, minsan wala. Talagang nagpursige ako na matuto sa therapy nila. Natuto na ako na nagtsatsaga na mag-therapy sa kanya. Tapos dinala namin din siya sa albularyo, dinala rin namin sa para lang na mahilot siya. 3 years old siya, pinaaral ko na siya para matuto siya at mahalubilo sa mga bata. Pero hindi pa siya talaga as in katulad ng kailangan talaga buhatin, kailangan niyang alalayan talaga, hindi siya na yung pusa pa dati. Grade 1 hanggang grade 2, bumabalik-balik pa rin kami sa hospital kasi nga yung sakit niya hindi pa rin talaga mawawala, yung bronchopneumonia, anemia, at saka yung nagkakaroon siya ng tubig sa baga o di kaya acute na infection sa dugo. Hindi yan nawawala sa kanya. Grade 3 na siya, pasukan, mayroon akong na-meet na yun na si Ate Lynn na Soriano. Naawa siguro siya dahil buhat-buhat ko si Ivan. Tapos, inalok niya sa akin yung may choco. Tapos sabi ko sa kanya, pwede ba utang? Sabi ko, hulug-hulugan kita. Tapos nun, pumayag siya. Pinatake ko siya ng 3 days. Nagtataka ako, sabi ko, bakit? Nagkakwentuhan kami na Ate Lynn sa may upuan. Tinawag niya ako, sabi niya. At, Mama, magtingin ka. Tapos tinigtingin kami. Yung pala, maglakad siya. Tumayo siya at maglakad. Tapos pagdating naman sa bahay, hindi na siya mapakali. Gusto niya yung magtayo, maglakad talaga. Siyempre, maliit na yung bahay namin, walang space. Lagi ko siyang kinakusap naman. Susulit mo na yung sarili mo. At huwag kang magpadalo-dalos baka mamaya paano ka. Tapos nung tuloy-tuloy na yung may tuko niya hanggang naubos na, nagpursige na talaga siya na maglakad. Dinala namin sa sports complex para maglakad siya hanggang nakalakad na siya ng 10 hakbang. Tapos pagdating naman sa bahay, ganun din, hindi na siya mapakali. Hanggang inalok na naman sa akin ni Ate Lim, yung pulidos at saka yung complete, pinainom ko rin naman sa kanya. Tinuloy-tuloy ko yun hanggang ngayon. Yun ang nakikita kong malaking improvement na sa kanya. Nakikita ko na may posibilidad na talaga. Kaysa sa mga kabatis niya na nakahiga lang, hindi kumakain ng kanin, naka-wheelchair na yung iba. Ang gusto ko lang pasasalamatan talaga yung Global. Kung bakit tumating sila sa buhay namin. At lalong-lalo na kay Ate Len Soriano at sa staff ng Global, kay Ma'am Chi, na tinulungan niya rin kami para makasurvive si Ivan sa case niya na cerebral palsy. Sa tulong niyo po na kung hindi dahil sa Global, hindi po bumangon yung anak ko at nagpursiging maglakad.
sa ngayon, diretso-diretso pa rin ang pagtitake ni Ivan ng complete, kulidos, at saka yung may chuko, para unti-unting makaka-recover yung katawan niya. Itutuloy-tuloy lang namin yung complete at saka yung ibang products na makakatulong sa kanya. Ako po si Joylyn Enciso, 30 years old. Ako po yung nanay ni Ivan Enciso. Ito po yung kwento ng aming buhay.